So what's up? Kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Honda Motorsports Baliwag branch para sa update natin. Dito sa motorcycle na to, ano nga ba to? Ito yung Honda Click 160. Sulit pa rin nga bang bilhin at nakita natin yung iba pang kulay. Okay, so meron pa silang dalawa pang kulay din sa loob. Papakita ko na ulit sa inyo. And ngayong araw na to, try natin itong ikutan ulit para at least malaman nyo na merong ganitong motorcycle at merong ganitong kulay. Ngayong 2025, sulit pa rin nga ba? Comment na nga sa baba. So tara, samahan nyo ako, alamin natin yung specification at yung presyo nito ngayong 2025. Yung sulit nga ba? So tara, ayos na. I don't wanna wake up if you're not by my side. And I don't wanna wait, love, cause you're keeping me alive. We will love till the end of time. We'll live even when we die. I don't wanna wake up if you're not by my side. They'll have to take us to the afterlife. And I need you, you can save me. I will play through if you. So yun na nga, nakita natin ngayong 2025, etong bagong kulay sa paningin ko. Pero meron silang kulay black and kulay red doon. Pakita na rin natin mamaya. Pero ikutan muna natin itong motorcycle na to, kung ano nga bang meron dito at kung gaano rin ba siya kaganda yung color variant na ito. So tara, umpisa na natin yung walk around. Ayos na ayos siya. So yun na nga, kita naman natin, meron siyang black, kulay gray din dito sa likod, and then yung decals, napakaganda ng decals, angat na angat, parang cyan color, and then may kulay blue or dark blue sa kanyang shadow. And dito naman, lalo na tong 160 na to, napakaangat na angat niya, 'di ba? So ito naman yung tsura sa harap, ang forma pa din talaga na ito. So meron silang Honda na sticker, sana dito emblem, mas maganda, mas maporma. Tapos eto matte, and magaspang yung touch niya, glossy. Meron tayo ritong brake lock para sa kanyang lever, napakaganda ng kanyang safety features na ganito. And pagbaba, meron pa rin naman tayo rito parang maliit na windshield or windscreen, kulay black din yan. Signal light and park light kabilaan. Ito kasi park light, kasama yan dito. Ayan, isang ilaw lang yan. And then meron tayong Click 160 dito na cyan color din. Pero bakit hindi sila naglagay ng or color variant na cyan color? Parang mas maganda kung meron. Baka naman Honda ngayong 2025, 'di ba? Maraming cyan color na ngayon sa mga ibang motorcycle brand eh. So ayan, maporma pa rin tayo rito sa kanyang headlight. Pero malay naman natin magkaroon sila ng projected lamp dahil ngayon nauuso talaga ang projected lamp ngayong 2025, 'di ba? So maangas pa rin 'yan, may mga patulis na design. Yan, napaka-aggressive nung datingan talaga nito. And maganda yung kanyang front fender. Ganda ng style, malapad, ayan. Tapos meron tayong extension dito, matte finish. And yung size nga pala nung ating tires is dito sa harap ay 180 by 14, tubeless na rin, Federal yung kanyang brand. And yung mugs niya, napakaganda ng kanyang paint job. Mukha siyang chocolate or kulay brown na magaspang yung touch. Ayan, naka-single disc brake, Tokiko yung kanyang brand, and naka-single pot caliper tayo rito. Syempre, meron tayo ritong malapad na gulay board. Nandito pa rin yung ating battery, pero yung iba nagrereklamo na sana ilipat daw yung battery sa compartment. Kasi nga, di ba, pag bumabaha, baka mapasukan. Yun lang naman yung worry nila eh. Pero hindi naman nila inaalipusta tong motorcycle na to. Talagang ito pa rin yung mabenta ngayon. Pero yung 125 pa rin talaga, walang tatalo, napakabenta nun. So ayan, dito sa side, kita naman natin yung mga pa-sharp na design dito. Ayan, napaka-aggressive talaga nito. And yung kanyang panel gauge. So sana dito, ngayong 2025, sana makakita tayo ng TFT display ng Honda Click 160. Malay naman natin, di ba? Sa mga suggestion natin minsan naririnig din tayo ni Honda or naiisip din nila
yung mga hinain ng mga consumer, 'di ba? So, maporma naman talaga siya. Okay naman na siya, pero update dahil nga usod na rin naman yung mga TFT display kahit sa mga China bike nagti-TFT display na sila. Malay naman natin hindi magpahuli si Honda Click 160, 'di ba? So, makikita natin dito signal light, yung kanyang answer back key, pag naka-high beam, engine check, temperature, yung kanyang idling na icon, battery, and yung kanyang speedometer. Ito yung pinaka panel gauge niya. Ayan. So, mayroon tayong select and set. May Honda emblem. Sa mga itsura dito, or sa itsura dito, meron tayong parang carbon fiber finish dito. Kung titingnan nyo mabuti at nalinisan siya mabuti, ma-appreciate nyo yung ganitong design, okay? So, sa mga switches, meron tayo ditong on and off ng kanyang idling stop. Naka-automatic on na yung kanyang ilaw kapag nag-engine start tayo. Ayan. Electric starter. Yung kanyang lever, gusto ko to eh. Tapos, dito, yun nga, meron tayong brake lock, lever, ganda rin, malapad din. Tapos, meron tayong high and low. Wala pa rin tayo ditong flasher or passing light. Busina, signal light. And wala rin tayo ritong hazard switch. So sana yun yung mga additional features na ilagay din dito, 'di ba? Flasher, yung kanyang hazard switch, 'di ba? So ito naman ay naka-keyless pa rin naman. Wala naman silang nilabas na disusi nito, pero malay naman natin, 'di ba? Doon sa mga ayaw ng naka-keyless, gusto nila yung may susi dahil nga, 'di ba? Nauuso ngayon yung mga keyless na disusi pa, 'di ba? So dito na rin binubuksan yung ating seat. Okay, push nyo lang 'yan. And then maganda yung kanyang smart key. Malapad or malalim yung ating compartment dito. And dito naman sa side, push nyo lang 'yan and then malalim din. Tapos meron din tayo ritong USB charging port. Ayan. Okay, meron tayong utility hook dito. And napansin ko dito, kulay white dito sa bandang unahan, 'di ba? Kulay gray, black, and then meron siyang white. Kaya yung decals nito, meron siyang white, black, and cyan color. Ayan. So pagbaba natin dito, meron tayong matte finish. You know, tapos may kulay white din dito. Yung ating foot pegs, maganda yung style, pero maliit lang siya. May mga pa-sharp na design. You know, and naka-radiator pa rin tayo rito. Same pa rin naman yung style niya. Maganda yung kanyang cover. Stylish and bulky tingnan yung ating tambocho rito. Tapos meron siyang parang carbon fiber finish. Tsura niya, ang laki, 'di ba? And meron tayo ritong tire hugger. Naka monoshock pa rin tayo rito. Yung ating tires is 120/70 by 14. Tubeless pa rin yan. And meron tayong swing arm. Magaspang yung kanyang touch. Tapos naka drum brake. Maganda yung mugs niya. Pero yung iba gusto nito na sana daw maglagay sila ng disc brake dito sa likod. Para full package na talaga, no? Yung mga hinihiling ng iba eh. Kaya yung iba nagpapa-convert, ginagawa nilang disc brake yung likod. Ayan. So sa ating upuan, malapad yung upuan natin, tsaka maganda yung foam, malambot, makapal hanggang dito sa ating OBR. Ayan. So yung lambot niya, hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas, nasa gitna lang siya. And dito naman sa ating compartment, meron tayo ritong helmet hook and malawak din. Malaki din yung ating compartment dito at marami tayong mapaglalagyan. Marami tayong mapaglalagyan ng mga gamit. Pero yung iba, naglalagay ng top box dito sa ating grab bar. Ayan, para at least mas malaki yung storage. Mas marami tayong gamit na may iuwi or may dadala. Ayan. Dito naman sa ating taillight, meron tayo ritong maangas pa rin talaga na taillight. LED rin yan. Signal light, LED. Pero ingat tayo rito. Kasi madalas nakikita ko dito, ito yung mabilis masira. Or pag nasagi, ang mahal nito eh. 'Di ba? Medyo pricey din yung kanyang signal light pagdating dito. 'Di ba? Yun yung madalas natin nakikita sa mga click na nakausli siya. Pero sana ito tanggalin, ilagay na dito sa taillight para at least isang assembly lang, 'di ba? Yun lang naman yung napapansin natin dito. Pero yun nga, ingatan pa rin natin yan sa mga parking, 'di ba? Tapos maganda yung ating fender, ating shock. Alam ko adjustable to eh. Parang adjustable siya, feeling ko lang.
Ayan. So, hindi ako sure. Comment nyo nga sa baba. Pero, alam ko adjustable siya. So, napansin din natin, malinis lang tayo rito sa ilalim. Naka ESP Plus na rin tayo rito. Naka 4 bulbs. And, yung ating side is meron tayo lagay dito na Honda and wala tayo ritong kickstart. Okay? So, meron naman tayo ritong side stand kill switch. Ayan. So, ayan yung kabuuan nung ating Honda Click 160 at upuan naman natin to para at least makita natin kung ano nga ba itsura ng 5.2 na kagaya ko. Pero bago yun, pakita ko na rin sa inyo yung iba pa nilang Honda Click 160. Meron sila ditong kulay black and orange yung kanyang decals. Ayan. Kaya yun yung itsura niya. Tapos yung decals din. And dito naman, meron tayo ditong kulay red, black, and gray. Ayan. So, meron din silang available dito. Okay. So, upuan na natin. Itong motorcycle na to. Ay, siya. Betray me, 'cause I know that I'll always be the one for you. And we fall hard, yeah we fall fast. Got a few scars from our old past, but I know that I'll always be the one for you. I'll always be the one for you. Love me, hate me, you know you drive me crazy, but I know that I'll always be the one for you. And I know that we've made. So, yun na nga. Ngayon, 2025, upuan pa rin natin. Itong Honda Click 160. Siyempre, 5'2" ang aking height. Side stand muna natin. Yun, no? Okay, tingnan natin. Yung. So, mukhang magaan naman siya kapag sinesenter stand and side stand. Pero ganyan yung motorcycle niya. Kapag naka-side stand, mukhang okay naman siya. 5'2" ang aking height, no? Ang nagustuhan talaga ng napakarami dito is yung forma. Okay? Forma, may gulay board, tapos yung kanyang specification na sobrang sulit para sa kanyang presyo. Kung gusto nyo malaman yung presyo, nasa dulo ng video. Okay? So, ganyan ang itsura natin. Ito yung itsura kapag nakataas naman yung ating paa dito. So, ayan. Malapad yung ating gulay board. Yung upuan niya, saktuhan yung lambot na ito. And then, yung ating OBR is malawak pa rito. So, kaya napaka-komportable ng biyahe natin kapag ito yung gamit natin. So, yan. Check natin yung suspension. Ang gaan, no? Ang lambot ng suspension sa likod, sa harap. Malambot din yung suspension. Turning radius, hindi siya ganun kalawak eh. Pero, hindi ka mabibitin dito. Pwede mong iliku-liku yan sa mga traffic situation natin. Lalo na dito sa amin, sobrang traffic dito. Ayan. So, ano nga ba yung specification nito? Nakita nyo naman ano yung tsura niya, di ba? So, ayan. Para doon sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin si Honda Motorsports Baliwag. Nandiyan sa screen nyo yung kanilang contact number and sa kanilang Facebook page, pwede nyo rin silang i-message. So, ayan. Pwede nyo rin akong kontakin sa aking Facebook page para ma-assist ko kayo dito sa branch nila. Okay? So, center stand natin, mabigat yung motor, oh. Pero kapag naitayo nyo na siya, magaan eh. Tapos napakasulit din, napakagaan lang din niya, center stand. Ay siya. So, ayun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ngayong 2025, ito ay nagkakahalaga ng 116,900. Sa lahat ng mga kukuha ng cash, at least meron kayong idea kung magkano nga ba. And para naman doon sa installment, ilalagay ko yung kanilang down payment at yung kanilang terms and yung rebate nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Sa presyo niya, comment nyo naman yun sa baba at dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle. Baka pwede nyo i-comment yan, ano nga ba yung mga naging experience nyo dito sa motor na to. Para at least meron tayong idea, or merong idea yung mga gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? So, yun na mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan. Subscribe ka na sa aking YouTube channel. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan.
ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Fall hard, yeah, we fall fast.